Mapagpalang araw kaibigan, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa ang salita ng Panginoon na nakasulat po sa kasulatan ay atin pong maririnig. Yan. New Testament lamang po. In Christ alone. Ano po? In Christ alone. Yan. Sa Kanya lang tayo sasampalataya. Kaya nga in Christ alone. Ano po? Ganito po nakalagay sa Biblia. Hebreo 3:1. Kaya, mga kapatid, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Yan. Wala kang ibang kikilalanin sa iyong pananampalataya kundi si Jesus lamang. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pagbubulay sa pagkakataong ito. Buksan mo ang puso at isip ng bawat isa ng nanonood, nakikinig ng bidyong ito. Kung sila man po ay may bigat sa buhay, yung paghahanin. Kung mayroong mga iba't ibang sakit, iyong pagalingin. Upang ang iyong salita ay aming pagkinabangan, sapagkat ang salita mo ay pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. God is good. All the time. All the time, God is good. Yan po Maliwanag. Maliwanag. 1.5 yun. 1.5 yun. Mga banal na kapatid. Yan. Yung 1.2, ayan. Pag kinikilala mo si Jesus, in Christ alone, diyan ka sumasampalataya. Anong tawag? Banal. Wala pa akong hawak. Mga banal tayo. Alam niyo, nung araw may nagtanong sa akin sa Facebook na kung banal daw ako. Ang sagot ko, oo. Banal ako. Ayon sa Biblia. Ayan na nakasulat, basahin ko muli, Hebreo 3:1. Kung may Biblia ka, basahin mo, kaibigan. Kaya, mga banal na kapatid, kita mo? Ibig sabihin, brother, sisterly in Christ. Anong tawag? Mga banal. Mga banal. Ngayon, kung banal ka, dapat ang pinamumuhay mo ay yung salita ng Diyos. Sabi ni Jesus sa 70:17 ng 1, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Yung salita ng Diyos ang magpapabanal sa iyo, kaibigan. Yung salita ng Diyos ang magpapabanal sa iyo, kaya ka banal. Pero kung ang pinamumuhay mo traditionally, yung wala sa Biblia, hindi ka banal. Yun ang yun ang counterpart. Kung totoo kang mananampalataya kay Jesus, kailangan kung ano yung nakalagay sa Biblia, yun ang ginagawa mo. Maliwanag ang sabi niya ng Panginoong Yesus,
17:17 ng 1. Ulitin natin. Ano po nakalagay? Oh, baka banalin mo sila sa katotohanan at salita mo'y katotohanan. Ang kausap ng Diyos dito sa chapter 17 ng 1 ay ang Diyos. Tignan natin sa 17:1. Ang mga bagay na ito ay nagsinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, walatin mo ang iyong anak upang ikaw ay walatin ng anak. O, kita nyo? Sinong kausap ng Panginoong Yesus habang nakatingala sa langit? Ng kanyang ama. Kaya ang sabi nyo, ano po nakalagay? Ang mga bagay nito ay sinilita ni Jesus at pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. O, anong tawag niya? Ama. Sino yung amang tinatawag niya? Siyempre yung kanyang amang nasa langit. Tumingala sa langit eh. O, tandaan niyo po yan. Kaya kung nananampalataya ka sa Panginoong Yesus, banal ka. Ang bumabanal sa iyo, yung salita ng Diyos. Walang ibang babanal sa hindi ka pwede banalin ng isang leader na simbahan. Bawal yon. Kahit magaling pang magsalita yan. Kahit magaling pang magsalita. Yung pa rin salita ng Diyos ang bumabanal sa iyo. Oh, maliwanag naman po eh. Ano po? Amen ba, kaibigan? Hindi po pwedeng yung kailangan gagawin ka muna ng banal. Ay, hindi po pwede yun. O, tignan ninyo si Apostol Pablo. Meron siyang binanggit. Dito, babasahin lang natin. Ano po? Purihin ang Panginoon. God is God. Tignan natin. Unang Korinto. Uno. Si Pablo na tinawag maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid. 2. Sa iglesia ng Diyos nasa Korinto, sa makatwid bagay, sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila at sa ating Panginoon. O, kita nyo? Nasaan daw yung mga banal? Nasa iglesia. Ito po, Church of Corinth. Ibig sabihin, mga taong buhay sila. Sila'y nakaranas ng pagtawag. Gaya na sa 3:1, mga kapatid na mga may pagtawag ng kalangitan. Tinawag sila. Para saan? Magpagabanal. Pinapaging banal. O, habang pinamumuhay mo yung salita ng Diyos, yun ang bumabanal sa iyo, kaibigan. Kaya sa buhay nating ito, ano po? Mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Kung paano kumakain tayo, araw-araw. 4:4 ng Mateo.
Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. O, kita nyo? Yung salitang na lumalabas sa bibig ng Diyos, yun ang bumabanal sa iyo. Yung kanyang salita. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang iyong salita ay katotohanan. Oh, yan ang tatandahan natin, kaibigan. Pag hindi ka nananampalataya kay Jesus lamang, wala ka. Malabnaw ka. Tandaan niyo po yan. O ngayon, balikan natin yung Hebreo 3:1. Yan. Sana meron po kayo natutunan kahit papaano. Para naman hindi masayang ang aking video. Tignan po natin ano. Hebreo 3:1. Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala si Jesus. Oh. Kung meron ka mang kinikilalang apostol ng iyong buhay, walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Siya ang pangunahing apostol sa Biblia. Sila Pedro, sila Pablo, ginawa niyang apostol yan, tinawag niyang mga apostol kasi mananampalataya sila sa kanya. Pero pangunahing apostol ng Biblia ay walang iba kundi si Jesus. Kaya yung mga nagtatanong, yung nagsasabi, 12 lang ang apostol. Si Jesus apostol Pwede 13 na. Paano pa naman si Pablo? Apostol din. Kaya nagkakamali yung ibang mga nagtuturo. Ang tunay daw na apostol sa Biblia, 12 lang. Yung isa nahuhulog, si Judas. Pinalitan naman ni Tomas. Ni Matias. O paano ngayon? Nadagdag naman si Matias. Kaya, pati yung pagka-apostol, hindi nga nila alam ang bilang Ang alam nila, 12 lang. Pero sa Biblia, higit pa. Kung may tatanong sa inyo ng apostol, si Jesus muna. Bago kayo magpangit, si Apostol Pablo, huwag ganon. Pangunay si Jesus na apostol. At ano mo nakalagay? Dakilang saserdote. The high priest sa English, high priest. Kung meron ka mang kinikilalang Santo Papa, ito muna, si Kristo muna ang kilalanin mo. Kung meron kang kinikilala Santo Papa, di ko sinasabing Santo Papa, si Jesus. Kung meron ka. Kasi nakalagay sa English, high priest. O anong nakalagay po? Dakilang saserdote. The great priest. Tandaan nyo po yan, kaibigan. Dito lang kayo na nakakaanong ganyan, ano? Kailangan intact sa Biblia. Ang paniwala mo, kaibigan. At saan pupunta yung mga pinabanal ng Diyos? Natural sa langit kasi, ulitin natin. Ito, 14 Kaya, mga banal na kapatid,
mga may bahagi ng pagtawag ng kalangitan. O, pagkamatay mo, sigurado langit ka. Kasi nabubuhay ka sa kabanalan, sa salita ng Diyos. Ang Diyos ay banal, naturalmente, doon ka pupunta sa kanyang kingdom. Iba yung kingdom dito sa lupa na nagsasabi, yun daw kingdom niya, nandun na po sa Davao. Ay, huwag kang maniwala doon. May sapi yun. Wanted yun eh. May kaso. Ang kaso niya, meron pa siyang rape. Oh, sabi niya, ang kingdom daw, nandun na sa Davao, sa Tamayong. Huwag kang maniwala doon, ano? Para siya nakatira ng hindi ko alam kung anong tinira nun. Dito ka maniwala. Yung kingdom ng Diyos, yung kalangitan. Kaya tayong mga tao, pag isa kang mananampalataya, santo ka na. Unless, mananampalataya ka, pero ang buhay mo, makamundo pa rin. Masabi mo lang na isa akong mananampalataya, pero ang buhay mo, kamunduhan pa rin. Eh, ibang usapan po yun. Ang buhay mo kamunduhan, hindi ka banalan. Kaya wag mong expect na kabilang ka sa langit pagdating ng araw. Hindi. Doon ka kabilang sa kabila. Yung apoy. Apoy. Umapoy. Na may asupre. Ang tunay na mananampalataya kay Jesus, yung buhay kay Jesus ang ginagawa. Pagtulad din kay Jesus, gagaya na sinabi ni Pablo. Ano sabi ni Apostol Pablo? Basahin ko po. Ano po? Unang Korinto 11:1. Maging tagatulad kayo sa akin. Sabi ni Pablo, nagaya ko naman kay Kristo. Imitate me as imitate Christ. Yeah, English na naman yan. Ano po? Dapat ganon. Sabi ni Pablo, bilang apostol, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Tumulad po tayo. Anong ibig sabihin? Kung anong ginawa ni Jesus, asundin natin. Pero yung pagpapako niya sa krus, huwag mo nang gagawin. Minsan lang yun eh. Hindi na inuulit yun. Ano susundin mo ron? Yung kanyang mga turo at aral na kanyang pinamuhay. Kaya nga siya po yung walang kasalanan. Tayo makasalanan. Pero pagtupad natin sa salita ng Diyos, yun naman po ang lilinis sa atin. Kaya tayo nagiging banal. Yung salita ng Diyos ang naglilinis. Tayo bilang tao, nandito tayo sa mundo, hindi maiwasan hindi tayo makagawa ng mali. Kasi tao tayo. At nandito pa tayo sa ibabaw ng mundo na pinatatakbo ni Satanas. Ngayon, ang sabi ng Panginoong Yesus, kung doon ka sa kanyang epistola, ito, 1:15. Basahin ko po, Basahin ko. 1:15, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Yung salita ng sinabi ng Panginoong Hesus ay panlinis. Yung salitang yung galing din po sa Diyos yun. Yung salita ni Hesus, yun ay galing sa Diyos na sinasalita ng Panginoong Hesus.
nang siya nandito sa lupa nangangaral. Oh. Bukod sa ginagawa tayong banal no salita ng Panginoong Yesus na galing sa Diyos, yun din po at the same time ang naglilinis sa atin sa ating mga kasalanan. Sabi ko nga po, tao tayo nandito sa mundo, hindi maiwasan yung paggawa ng kasalanan. Pero iba naman po yung alam mo ng limbawa, dati masama kang tao. O si Pablo, dati mamamatay tao. Pero nung ma-convert siya ni Jesus, iba ng buhay niya. Ang pinamumuhay na niya si Jesus. Yan pong ibig ko sabihin. Kaya sabi ni Pablo, ako yung pinakamasama sa lahat ng masama. Nagawa niya yon, sabi niya, sa kawalan ko ng pananampalataya. Nung magkaroon na siya ng pananampalataya sa ating Panginoong Yesus, kaya sinabi niya, tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Yesus. Mula sa masama, ano yung masama? Mamamatay tao. Yun po. At ang pinapatay niya ay mga Kristiyano, alagad ni Yesus sa panahon niya. Sa katawan ni Saulo. Kinabaga siya ng Diyos. Kaya tayo, dapat ganon din ang buhay natin. Si Jesus nagdusa, naghirap. Natural, tayong mga tao naghihirap naman eh. Wala naman tao hindi naghihirap eh. Pero mas maganda, ano man ang dinaranas mo dito sa ibabaw ng lupa, intact pa rin ang pananampalataya mo kay Jesus. Para sa ganon, pagdating ng araw, pagkamatay natin, doon tayo tutungo sa kanyang kaharian sa langit. Kagaya na sinabi ng isa nakapako sa krus. Sabi na nakapako, Jesus, alalahanin mo ako. Pag ikaw ay nandun na sa iyong kaharian, ano sabi ni Jesus? Oo, ngayon din isasama kita sa paraiso. Maliwanag ba, kaibigan? Kahit sa uling sandali, pag sumampalataya ka sa Panginoong Yesus, kinikilala niya po yan. Kaya kung mananampalataya ka na, kailangan niya ang buhay mo. Yung dati, bitawan mo. Kung ano man yung mga bagay na nakagugulo sa iyong pananampalataya, nakakasira sa iyong pananampalataya, tsupi. Tapon mo na. Kaya tayo, ano sabi ni Jesus? Sa araw-araw nabubuhay tayo sa pagkain. Dapat mabuhay tayo at the same time sa salita ng Diyos araw-araw. Paano ka mabubuhay sa salita ng Diyos? Magbasa ka ng Biblia. At yung nababasa mo ron, yun ang i-apply mo sa iyong buhay. At saka makinig ka sa tama nangangaral. Dahil marami nangangaral, mga bulahan. Ingat kayo. Yung nagsasabi yung kanyang kingdom nasa Davao, ay, hindi po totoo yun kay Satanas na yun. Yung nagsasabing si Kristo ay tao at hindi Diyos, kay Satanas yan. Yung nagsasabi ang Diyos may pit, kay Satanas din yan. Na nangangaral, pero nagmumura naman sa harap ng kamera. Yan bang gusto ni Jesus, nagmumura? Pagkatapos sasabihin niya pa, patunayan nyo nga, ako'y nagmumura. Sasabihin pa patunayan daw na siya nagmumura. Nagmura na nga patutunayan pa. Ibang klase ano po?
Nagbura na nga, patutunayan pa raw. Sa demonyo na yan. Maliwanag naman ang sabi niya ni Jesus kung paano nabubuhay ka sa pagkain na araw-araw, mabuhay ka sa salita ng Diyos. Inutos ba ng Diyos magmura ka? Inutos ba ng Diyos na mangrip ka? O, sinabi ng Diyos na paniwalaan mo si Jesus tao at hindi Diyos. O, meron po ba sinabi ang Panginoon Diyos na ang kanyang anak ay Diyos? O, di basahin po natin. O, basahin ko po na sinabi ng Diyos ang kanyang anak ay Diyos. Sino bang anak ng Diyos? Hindi ba si Jesus? Nang tumingala si Jesus sa 17:1, Ama, dumating na ang oras. O, Ama ang tawag niya sa Diyos. Anong tawag naman ng Diyos kay Jesus? O, basahin ko po para meron tayong ebidensya. Ano po? Oh. Hebrea 1:8. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman, at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. O, anong tawag ng Diyos sa kanyang anak? O Diyos! Pagkatapos sasabihin nila, hindi raw Diyos. Nagsalita na nga ang Diyos tungkol sa kanyang anak, ayaw pa nilang maniwala. Mas gusto nilang maniwala doon sa leader nila. Di ibig sabihin, mananampalataya sila ng kanilang leader. O, may ilalagtas ka ba ng leader mo? Tao. Kamukha mong tao, nangangailangan din kaligtasan. Hindi ka may liligtas noon. Ang makapagliligtas sa iyo, ang Panginoong Yesukristo lamang. Ayan in Christ alone. Tandaan po ninyo yan, kaibigan. Ano? Kaya kailangan tama ang iyong pananampalataya ayon sa nakasulat ka sa Biblia. Yan. Kailangan yung tinuturo ayon din sa Biblia. Hindi yung kung tinuturo nila, human teaching kung tawagin po yan Tandaan nyo po yan, kaibigan. Mahalaga po yung tamang pananampalataya. Bakit? Yun po ang kinikilala ng Diyos Yung tamang pananampalataya ayon sa nakasulat sa Biblia. Kasi po ang Biblia ang kinalalagyan ng ating pananampalataya, yung salita ng Panginoon. Lagi nyo pong tatandahan yan. Tingnan natin, yung ba salita ni Jesus, kaya sabi niya, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Kasi po, basahin natin sa 12:1, May nakalagay dito. Pakinggan lang po ninyo. Ang sabi ng Panginoong Yesus, 1:12:49 at 50. Sapagkat ako hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitahin. 50. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Kanino daw salita yung sinasalita ni Jesus? Sa kanyang Ama. Kaya sinabi ni Jesus sa Mateo 4:4,
kung paano nabubuhay ka sa pagkain na araw-araw, dapat mabuhay ka sa salita ng Diyos araw-araw. Yung kasi yung magbabanal sa iyo at yun din ang maglilinis sa iyo sa iyong mga nagagawang kamalihan. Tandaan po natin, tao tayo, talagang nakakagawa po tayo ng mali. Kaya hanggat nandito pa tayo sa lupa, yan, ipabuhay po natin ang salita ng Panginoon na sinalita ni Jesus sa Mateo 4:4. Oh, hindi po ba napakaliwanag yan? Wala kang kikilalanin sa Biblia na apostol, kundi si Jesus lamang. Wala kang kikilaning dakilang saserdote, the high priest ng iyong buhay, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Oh, kung meron ka mang kinikilalang ibang pare, bago mo sila hallelujah. Ang Panginoong Jesus po, ang the great, dakilang saserdote. Kapag isa ka mananampalatayang Kristiyano. Pero kung hindi ka Kristiyano, bahala ka. Nasa iyo yan. Buhay mo yan eh. Pero kung totoo kang Kristiyano, dapat kay Jesus. Ano po? O ito, panghuli na lang. Sa nahanap ko lang po ano. Alam niyo naman po, wala tayong kodigo o outline. Ito. Unang Pedro 4:16. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhati ng Diyos sa pangalan nito. Oh. Maliwanag ano po? Anong tawag? Kristiyano. Kung tunay kang Kristiyano, ibig sabihin, taglay mo ang Kristo. Kaya ka Kristiyano. Dapat ang pinamumuhay mo, yung salita ng Panginoong Yesus na iniutos ng Diyos Ama sa Kanya. Araw-araw. O, maliwanag ba? Yun ang sasangkap sa iyo ng kabanalan. Kaya binabanal ka, ano, salitang yon. Ano po, wag po kayong wag lang masyadong yung mga ibang tao, ang kanilang mga leader, hindi ko po sinasabing wag kayong maniwala doon, pero magbasa rin po kayo. Tignan nyo po, sa 14:33 ng Korinto, unang Korinto. Anong nakalagay? Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya ng lahat ng mga iglesia ng mga banal. O, ano daw yung iglesia? Ng mga banal. Ibig sabihin, yung mananampalataya, pag iglesia, mananampalataya kay Kristo po yan, ano? Yung iba naman, nakarinig lang sila, nakabasa lang sila, nakarinig ng iglesia. Ay, kami yan. Inaangkin na nila. Hindi kayo yan. Kaya kumisan, napagbibintangan ko yung may tililing eh. Hindi nyo nga kinikilala si Pablo eh. Kinukontra nyo pagkatapos yung sulat ni Pablo, gusto nyo kayo yon? Oh, hindi po pwede yan. Kay Pablo, si Jesus ay Diyos. Ngayon kayo, pag kilala nyo kay Jesus, hindi Diyos. Eh di kumukontra na kayo sa sulat ni Pablo. Pagkatapos si Pablo, madalas magsabi ng iglesia,
nang bagit pa siya ng Iglesia ni Cristo, Iglesia ng Diyos. Sasabihin nyo, kami yan, kami yan. Hindi kayo yan. Kay Satanas nga kayo eh. Tapos sasabihin nyo kay Iglesia, hallelujah. O, bakit ko nasabing kay Satanas kayo? O, nagmumura na. Hindi ba kay Satanas yan? O, tularan nyo ako gaya ko ng pagtulad ko kay Kristo. Si Kristo ba nagmura? Si Kristo ba nang-rape? Si Kristo ba? Bla 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 bla. Hindi po. Kailangan, kung ano yung nakasulat. O, nasan daw yung mga mananampalataya? Nasa iglesia. Siyempre, doon po sila binabanal sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Tatandaan ninyo, kung totoo kayong mananampalataya kay Jesus, pag tinanong kayo, kayo ba ay banal o santo? Sabihin nyo, oo. Gaya ng pagsagot ko doon sa nagtanong sa akin, sa Facebook, kung banal ako. Opo. Sinagot ko siyang banal at pagkatapos, sinamahan ko ng talata sa Biblia, ang aking sagot. Siyempre, yung salita ng Diyos sa Biblia, ang ginagamit ko. O, maliwanag ba, kaibigan? Maliwanag na maliwanag, huwag naman po kayo magpaloko. O, sinasabi ko, huwag kayong magpaloko. Kasi po, maraming mga loko-loko. Ano po? Huwag po kayong biktima. Purihin ang Panginoon. God is good all the time. Kaya kaibigan, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. I-share nyo naman po sa iba ito, ano? Para yung iba, makakapulot po sila ng tamang aral. Tandaan nyo po yan. Yung nakasulat po, ha? Kaya sabi ko lagi, magbasa kayo ng Biblia. Bili kayo ng Biblia. Magbasa. I-share po ninyo sa iba. Like and share. Share lang po. Salamat po, Panginoon, sa liwanag ng iyong pagtuturo na ipinakilala mo sa amin ng iyong anak, ang dakilang saserdote at apostol ng Biblia. Salamat po, Panginoon Diyos, kung yung mga nanonood ng video ngayon, kung sila man po ay may problema, yung paghaharin. Kung may mga sakit po, yung paghagalingin. Salamat po, aming Diyos. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Nasa programa po tayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia. Kasi Biblia po ang ginagamit ng ating pananampalataya. Ano po? Kaya hanggang dito na lamang, kaibigan. God bless us all. Bye-bye!